Si Mohammed bin Salman Al Saud na mas kilala bilang MBS ay ang Crown Prince at Prime Minister ng Saudi Arabia. Siya rin ang tunay na pinuno ng kaharian at ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa at isa sa mga pinakama-impluwensyang personality sa buong gitnang silangan. Ang bawat desisyon niyang ginagawa ay nakakaapekto hindi lamang sa hinaharap ng Saudi Arabia kundi pati na rin sa buong rehiyon. Pero kahit taglay niya ang napakalaking kapangyarihan, may isang babae na talagang merong malaking impluwensya sa kanya. Isang babaeng bihirang makita o marinig, subalit malinaw ang bakas ng kapangyarihan sa mga desisyong ginagawa ng prinsipe. Nakakagulat man, maging si Crown Prince MBS daw ay takot sa kanya. Sino nga ba ang misteryosong babae na ito? Ang kanyang kwento pati na rin ang sikretong pamilya ng maharlikang Saudi ay siguradong mag-iiwan sa iyo ng matinding pagkagulat. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang pamilyang maharlikang Saudi o House of Saud ay isa sa mga pinakamayamang dinastiya sa buong mundo na may tinatayang yamang mahigit $100 billion, karamihan ay galing sa malawak na reserba ng langis ng bansa. Bilang de facto o tunay na pinuno ng Saudi Arabia, si Mohammed bin Salman ay may personal na kontrol sa malaking bahagi ng yaman na ito at tinatayang may sarili siyang kayamanan na umaabot ng $3 billion, kaya naman isa siya sa mga pinakamayamang leader sa gitnang silangan. Nakilala si MBS sa buong mundo bilang isang reformista, lalo na dahil sa kanyang Vision 2013, isang malawakang plano para sa modernization ng ekonomiya at pagbubukas ng lipunan. Kabilang na dito ang pagbibigay ng karapatang magmaneho ng mga kababaihan at iba pang reformang naglalayong dali ng Saudi Arabia sa isang bagong panahon. Dahil dito marami ang humanga sa kanya, subalit marami rin na nagmumungkahi ng kontrobersya sa likod ng mga hakbang na ito. Sa kabila ng kanyang imahe bilang reformista, maraming kritiko ang nagsasabi na si MBS ay isang otoritarya na pinuno na may mainit na ulo. Ayon sa mga ulat ng Human Rights Organization, may mga aligasyong nagsasabing ginagawa niya ng hindi maganda umano ang kanyang asawang si Princess Sarah noong mga unang taon ng kanilang pagkasama. Ang mga balitang ito ay nagdulot ng pangamba tungkol sa madilim na bahagi ng kanyang pamumuno. Subalit sa likod ng kanyang kapangyarihan, may isang babae sa Saudi Arabia na sinasabing may malaking impluwensya sa kanya at sa politika ng bansa, isang babaeng isa raw sa ilang taong kinatatakutan ni MBS. Upang masagot ang tanong na yan, kailangan nating balikan ang pinagmulan ni MBS at ang kanyang pamilya. Ang pamilyang Al Saud na halos isang siglo nang namumuno sa Saudi Arabia ay isa sa mga pinakamakapangyarihang dinastiya sa buong mundo. Dahil sa kanilang napakalaking kayamanan mula sa langis, nagawa nilang panatilihin ang kontrol sa politika, ekonomiya at lipunan ng bansa. Ang hari ng Saudi Arabia na si King Salman, ang ama ng Crown Prince na si Mohammed bin Salman, ang pinuno ng pamilya na ito. Isa siya sa mga pinakamayamang monarchy sa buong mundo na may tinatayang yamang $18 billion, dahilan kung bakit siya ang ikatlong pinakamayamang hari sa kasalukuyan. Ang kanyang yaman ay galing sa malaking reserba ng langis at sa malalawak na pamumuhunan ng kanyang pamilya. Si King Salman ay umupo sa trono noong 2015 matapos pumanaw ang kanyang half-brother na si King Abdullah. Bilang ikapitong hari ng Saudi Arabia, minana ni King Salman ang isang bansang may napakahalagang papel sa pandaigdigang ekonomiya at sa mundo ng Islam. Sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay nasa huling bahagi na ng 80s, ang kanyang pamumuno ay tanda ng maraming mahalagang pagbabago. Bago siya naging hari, nagsilbi si Salman bilang governor ng Riyadh sa loob ng 50 years at sa panahon na yun, binago niya ang lungsod mula sa isang simpleng kabisera tungo sa isang makabagong metropolis. Bilang hari, siya ay kilala sa kanyang malawak na pananaw sa pamumuno, kabilang na ang pagtatalaga kay Mohammed bin Salman bilang Crown Prince at pagbibigay sa kanya ng malawak na kapangyarihan sa pangunahing proyekto ng bansa. Ang mga desisyong ito ni King Salman ay naglatag ng direksyon ng Saudi Arabia tungo sa modernization. Subalit ito ay nagdulot ng controversy, lalo na dahil sa agresibong mga reforma ng kanyang anak at ang pagkonsentra ng kapangyarihan sa kamay ni MBS. Bagaman seremonyal na lamang ang papel ni King Salman ngayon dahil sa kanyang edad at kalusugan, nananatiling malaki ang kanyang ambag bilang pinunong naglatag ng pundasyon para sa kasalukuyang pagbabago ng kaharian. Ang personal na buhay ni King Salman tulad ng kanyang pamumuno ay malalim na nakaugat sa tradisyon at pamilyang alyansa. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang mga kasal ay sumasailalim sa ugnayang pampolitika at pangtribo ng Saudi Arabia, mga relasyong umuhubog hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang pamana bilang hari. Ang kanyang unang asawa na si Sultana bint Turki Al-Sudairi ay mula sa isang makapangyarihang pamilya ng kaharian. Ang kanilang kasal sa mga unang taon ng buhay ni Salman ay naging simula ng isang matatag na pag-asama na nagbunga ng 6 na anak, 5 ay lalaki at isa rito ay babae. Si Sultana hindi lamang asawa, kundi tagapayo at matapat na katuwang ni Salman noong siya ay governor pa ng Riyadh. Siya ay kilala din sa kanyang mga gawaing kawang-gawa at malasakit sa lipunan, dahilan upang maiwan niya ang isang pamana ng kabutihan at serbisyo. Ang kanyang pagpanaw noong 2011 ay isang malaking pagkawala para sa pamilya at sa buong kaharian. At pagkatapos ito,
Nagpakasal si Salman kay Sarah bin Faisal Al Subay na nagbigay sa kanya ng isang anak na lalaki, subalit maikli lamang ang naging pagkasama nila at nauwi sa hiwalayan. Sa kabila nito, ang kasal ay sumisimbolo ng isang mahalagang alyansa sa loob ng mga tribong makapangyarihan sa Saudi Arabia. Kaunti lamang ang nalalaman ng publiko tungkol kay Sarah dahil namuhay siya ng pribado at matapos ang kanilang paghiwalay, lalo pa siyang nawala sa mata ng publiko. Ang kasalukuyan at pinagkakatiwalaang asawa ni King Salman ay si Fahd bin Falah Tailin na mula sa Al-Yaman tribe, isa sa mga haliging tribo sa kasaysayan ng Saudi Arabia. Si Fahd ang ina ni Mohammed bin Salman, ang Crown Prince. Tahimik man ang kanyang personality, malaki ang papel niya sa buhay ni King Salman, lalo na sa mga panahong lumipat siya mula sa pagiging governor tungo sa pagiging hari. Ngayon, marahil may iisip ng marami, kung ang unang dalawang asawa ni King Salman ay nagkaroon ng 6 na anak na lalaki, bakit si Muhammad, ang anak ng ikatlong asawa, ang naging Crown Prince at tunay na tagapamahala ng Saudi Arabia? Ang sagot dito ay nakaugat sa tradisyon, dynamics ng pamilya at politika, isang masilimuot na halo ng impluwensya at kapangyarihan na bumabalot sa loob ng pamilyang maharlika ng Saud. Sa Saudi Arabia, ang pagmamana ng trono ay hindi lamang nakabase sa panganay na anak, kundi sa kung sino ang pinagkakatiwalaan ng hari, may tamang kakayahan at suportado ng mga makapangyarihang member ng pamilyang maharlika. Si Mohammed bin Salman ay maagang napansin dahil sa kanyang ambisyon, liderato at malinaw na pananaw para sa kinabukasan ng bansa. Ang kanyang Vision 2030, isang plano para sa modernization ng kaharian, ang nagbigay sa kanya ng malawak na pagkilala sa loob at labas ng Saudi Arabia. Malaki rin ang naitulong ng malapit na relasyon ni King Salman sa ina ni MBS, si Fahd bin Falah Al Tain, na may malaking impluwensya sa hari. Dahil dito, naging paborito ni King Salman si MBS at ito ang nagpatibay sa kanyang posisyon bilang tagapamana ng trono. Hindi tulad ng mga anak ni King Salman mula sa nauna niyang mga asawa, lumaki si MBS na malapit sa kanyang ama at kasama sa pag-angat ng kapangyarihan nito. Dahil dito, madalas siyang pagkatiwalaan ng mga mahalagang responsibility. Noong 2017, pinalitan ni MBS ang kanyang pinsan si Mohammed bin Nayef bilang Crown Prince, isang hakbang na hindi lang desisyong pampamilya kundi estratehikong politikal. Sa panahong yon, nagawa na ni MBS na patunayan ng kanyang kakayahan bilang matatag na pinuno. Kaya naman mabilis niyang naipon ng kapangyarihan, naisan tabi ang mga karibal at nasecure ang kanyang posisyon bilang pinakamakapangyarihang tao sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, hindi lamang swerte o pagiging anak ng hari ang dahilan ng kanyang pag-angat. Ito ay bunga ng sariling determination ni MBS, ng impluwensya ng kanyang ina at ang pagtitiwala ng kanyang ama na ipinamana sa kanya ang kinabukasan ng kaharian. Ang nakakabiganing bahagi rito sa isang bansang tulad ng Saudi Arabia na madalas ituring na mahigpit sa karapatan ng mga kababaihan, ang ina ni MBS si Fahd ay mayroong napakalaking impluwensya sa likod ng trono. Sino nga ba siya at paano siya nagkaroon ng ganitong kapangyarihan sa isang bansang pinamumunuan ng mga lalaki? Ipinanganak si Fahd noong 1965 kaya siya ay may gita 30 taon na mas bata kay King Salman. Siya ay mula sa kilalang tribong Al-Yaman, isa sa mga pinakamatandang tribo sa kasaysayan ng Saudi Arabia na malalim ang ugat sa kulturang Bedouin. Siya ay lumaki sa tradisyonal na pamumuhay sa disyerto, malayo sa karangyaan at impluwensyang makakamtan niya sa hinaharap. Sa kanyang kabataan, natutunan niya ang mga tradisyon, halaga at dynamics ng lipunang Bedouin. Kaya malalim ang kanyang pag-unawa sa kulturang bumubuo sa kaharian. Ang kanyang kasal kay King Salman ay hindi lamang bunga ng pag-ibig, kundi isang estratehikong alyansa. Ang pag-aasawa sa isang babae mula sa makapangyarihang tribo ay nagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng mga pamilyang maharlika at ng mga konserbatibong tribal group ng bansa. Sa panahong yon, tinutulungan itong pag-isayin ng tradisyon at modernization ng lipunan. Bagamat bihira siyang makita sa publiko o mga official na okasyon, talaga namang hindi maitatanggi ang kanyang impluwensya. Bilang ina ni MBS, malaki ang kanyang papel sa paghubog sa leader na ngayon ay namumuno sa Saudi Arabia. Dahil sa malapit niyang relasyon sa anak at malalim na pag-unawa sa parehong tribal culture at maharlika, nagkaroon siya ng boses sa mga desisyon sa loob ng palasyo. Itinuturing si Fahd bilang pinagkakatiwalaang tagapayo ni King Salman at isang puwersang nagbibigay balanseng pampolitika sa loob ng royal court. Subalit ang kanyang impluwensya hindi lamang bilang asawa ng hari o ina ng Crown Prince. Ito ay umabot sa mismong paghubog sa direksyon ng kaharian. Si Mohammed bin Salman ay talagang kilala sa kanyang matapang at kontrobersyal na pamumuno, ang pagtulak sa modernong reforma sa Vision 2030 at ang pakikilahok ng Saudi Arabia sa digmaan sa Yemen. Subalit ayon sa mga taong malapit sa pamilya, sa likod ng mga desisyong ito, may tahimik na boses ng kanyang ina, si Fahd, na naging gabay sa mahalagang hakbang ng kanyang anak. Mayroon silang malapit na ugnayan bilang mag-ina at dahil dito, may direktang impluwensya si Fahd sa mga desisyong ginagawa ni MBS kahit na nanatili siyang malayo sa mata ng publiko. Halimbawa noong 2017 anti-corruption purge kung saan maraming prinsipe at opisyal ang inaresto, sinasabing naging kalmadong tagapayo si Fahd sa gitna ng kaguluhan, nagbibigay ng payo na nakakaapekto sa mga kilos na yumanig hindi lamang sa Saudi Arabia kundi sa buong gitnang silangan.
Kahit birang kilalanin sa publiko, malaki ang papel niya sa likod ng mga saradong pinto ng palasyo. Ang kakayahan ni Fada na magkaroon ng ganitong impluensya ay nanggagaling sa kanyang kakaibang posisyon. Isang babaeng pinagsama ang tradisyonal na ugat ng kulturang Bedouin at ang matalinong pag-unawa sa komplikadong larong politikal ng royal family. Ang pagkasama ng cultural insight at estratehikong pag-iisip ni Fada bin Fala ay naging mahalagang gabay para kay Mohammed bin Salman sa paglalakbay niya sa komplikadong mundo ng politika sa Saudi Arabia, na kung saan madalas magbanggaan ng tradisyon at modernization. Habang dumaraan ng Saudi sa malalaking pagbabago, tahimik subalit mahalagang papel ang ginagampanan ni Fada. Ramdam ang kanyang impluensya sa mga reformang ipinapatupad ni MBS, lalo na sa mga programang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan. Bagaman si MBS ang madalas nakakatanggap ng papuri, sinasabi ang mga payo ni Fada ang tumutulong upang siguruhin na ang mga pagbabagong ito ay tumutugma sa tradisyonal na kultura ng Saudi Arabia. Alam ni Fada kung paano balansehin ang pagitan ng tradisyon at progreso, dahilan kung bakit naging napakahalagang tagapayo siya sa panahong ito ng matinding pagbabago. Subalit hindi lamang sa politika umiikot ang kanyang impluensya. Si Fada ay aktibong sangkot sa gawaing pagkakaunggawa, particular sa education at kalusugan ng kababaihan. Suportado niya ang mga proyektong tumutulong sa kababaihang pumasok sa trabaho at bagaman hindi ito madalas na ilalathala sa balita, ang epekto ng kanyang mga hakbang ay pangmatagalan. Naniniwala siya sa mabagal subalit makabuluhang pagbabago at tahimik siyang nagtatrabaho para mapabuti ang buhay ng mga tao sa buong kaharian. Ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay ang kanyang desisyong manatiling malayo sa mata ng publiko. Hindi siya nagpapakita sa media, bihira siyang lumabas sa mga official na okasyon at mas gusto niyang kumilos sa likod ng mga eksena. Subalit hindi ito tanda ng kahinaan, kundi isang matalinong pagpili. Sa pamamagitan ng pananatiling pribado, napangalagaan ni Fada ang kanyang impluensya at posisyon at nagawa niyang magbigay ng payo at suporta nang hindi nadadala ng ingay ng politika. Ang kanyang tahimik na lakas ang dahilan kung bakit siya ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamahalagang babae sa Saudi Arabia. Habang ang bansa ay dumaraan sa isang napakalaking pagbabago, mula sa ekonomiya hanggang sa mga pamantayang panlipunan, naroon si Fada sa gitna ng lahat na ito. Sa pamumuno ng kanyang anak na si MBS, muling isinusulat ang kasaysayan ng kaharian. Hindi man siya nakikita sa spotlight, ang kanyang impluensya ay ramdam sa bawat desisyon ng anak. Sa mga pribadong pag-uusap, ang kanyang mga payo ay may bigat at bagaman hindi ito nakikita ng publiko, malaki ang epekto nito sa desisyon ng bansa. Pinatutunayan ng kwento na ito na hindi kailangang malakas o maingay ang kapangyarihan upang maramdaman. Sa isang bansang madalas ituring na limitado ang papel ng kababaihan sa pamumuno, nakakahanap si Fada ng paraan upang maimpluwensya ng kinabukasan nang hindi kailangang umarap sa publiko. Siya ay isang ina, tagapayo at tahimik subalit makapangyarihang puwersa sa gitna ng isang mundong nagbabago. Subalit habang pinatatatag ni MBS ang kanyang kapangyarihan bilang tunay na pinuno ng Saudi Arabia, ang kanyang ina ay pinagmulan din ng tensyon. Kilala si Fada sa malakas na personality at impluwensya sa loob ng royal family, kaya hindi ito laging tugma sa hangarin ni MBS na magkaroon ng ganap na kontrol. Para sa isang leader na madalas akusahan ng pagiging diktador, ang imahe ni MBS bilang reformista ay tinatawag ng mga kritiko na huwad. Ayon sa kanila, sa likod ng mga pangako ng modernization, nakatago ang isang walang awang pinuno na handang gumamit ng marahas na paraan kahit laban sa kanyang sariling pamilya. Noong 2018, lumabas ang mga ulat mula sa 14 na kasalukuyan at dating matataas na opisyal ng government ng US na nagsasabi na pinagtabuyan umano ni MBS ang kanyang sariling ina upang maalis siya sa anumang impluwensya sa kanyang ama, si King Salman. Ayon sa mga ulat ng intelligence, pinagbawalan ni MBS si Fada na makita ang hari sa loob ng mahigit 2 taon. Nangyari ito kasabay ng mabilis na pag-akit sa kapangyarihan ni MBS at sinasabing ito ay bahagi ng kanyang plano upang alisin ang sinumang itinuturing niyang hadlang sa kanyang otoridad, kahit pa ito ay sarili niyang ina. May mga ulat din nagsasabing nagbigay si MBS ng iba't ibang dahilan sa kanyang ama kung bakit hindi umano makaharap si Princess Fada. Ang isa sa mga pinakatanyag na insidente ay naganap noong pagbisita ni King Salman sa White House noong 2015, na kung saan lumabas ang mga nakakagulat na detalye tungkol sa kanyang pagkawala sa publiko at sa tensyon sa loob ng royal family. Noong panahong yon, iniulat na sinabi ni Haring Salman kay dating Pangulong Barack Obama na ang kanyang asawa ay nasa New York upang magpagamot. Subalit ayon sa mga information mula sa US intelligence, hindi raw totoo yun. Wala raw talaga sa Amerika si Princess Fada. Ang pagkakaibang ito ng kanilang mga payag ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Princess Fada at kung itinatago nga ba ni MBS ang kanyang kinaroroonan. Ipinakita ng hakbang na ito kung gaano katindi ang determination ni MBS na kontrolin ng kapangyarihan kahit ang isang taong kasing makapangyarihan ng kanyang ina ay hindi pwedeng gumadlang sa kanyang mga plano. Noong 2017, nang agresibong kumilos si Mohammed bin Salman para maging crown prince, tumindi ang tensyon sa loob ng pamilyang Maharlika. Ayon sa mga official ng US, nakita ni MBS ang kanyang ina na si Fada bilang isang potensyal na balakid sa kanyang mga plano. Naniniwala sila na tutol si Fada sa mabilis na pag-angat ng anak sa kapangyarihan dahil baka ito raw ay magdulot ng pagkakawatak-watak ng pamilya.
Alam ni MBS na malaki ang impluwensya ng ina sa kanyang ama, si Haring Salman, isang bagay na nakikita niyang banta. Kaya umano upang hindi ito makialam, pinayuhan si MBS na ilagay ang kanyang ina sa house arrest na lingid sa kaalaman ng hari. Sa parehong taon, sa edad na 31, tinanggal ni MBS ang kanyang pinsan sa posisyon bilang Crown Prince at tuluyang sinaklaw ang kinabukasan ng Saudi Arabia. Bagamat nagpakilala siya ng mga reforma tulad ng modernization ng ekonomiya at pagpapalawak ng karapatan ng kababaihan, sinasabayan ito ng mararahas na hakbang upang tuluyang konsolidahin ang kapangyarihan. Noong November 2017, inilunsad ni MBS ang isang malawaang crackdown na kung saan mahigit 200 kilalang Saudis ang inaresto, kabilang ang mga prinsipe, opisyal at mayayamang negosyante. Tinawag ito ng government na isang kampanya laban sa katiwalian, subalit para sa marami, ito ay taktika lamang upang alisin ang mga karibal at patahimikin ang mga tumututol. Agad itong napansin ng buong mundo at talagang hati ang naging reaksyon. Si Pangulong Donald Trump ay hayagang sumuporta kay MBS, ipinagtatanggol ang maigpit na pagtrato sa mga inaresto. Si Trump at ang kanyang manugang na si Jared Kushner ay tinuring si MBS bilang mahalagang alyado sa kanilang strategy sa gitnang silangan at tinatanggap ang kanyang agresibong estilo ng pamumuno. Ang mga pangyayaring ito ay nagpakita kung hanggang saan kayang umabot ni MBS para tiyaking walang hadlang sa kanyang kapangyarihan. Habang ipinapangako niya ang isang makabagong kinabukasan para sa Saudi Arabia, malinaw naman ang mensaheng ipinapadala niya. Kahit sino, kahit sariling pamilya, ay maaring alisin kung sila ay magiging hadlang. Maring itinatanggi naman ng Saudi Arabia ang mga allegation na ikinulong ni Crown Prince Mohammed bin Salman ng kanyang ina na si Prinsesa Fahda sa loob ng palasyo. Bilang tugon sa mga ulat na nagsasabi na inihiwalay umano siya sa kanyang asawa na si Haring Salman, agad na naglabas ng pahayag ang embahada ng Saudi sa Washington. Ayon kay Fatima Bashen, tagapagsalita ng embahada, ito ay lubos na hindi totoo. At dagdag pa niya, kung gusto niyong tanungin mismo ang kanyang kamahalan, ang prinsesa, kahit personal, maaari naming ayusin ninyo na kaagad. Layunin ng pahayag na ito na patahimikin ng mga chismis na iniiwalay ni MBS ang kanyang ina habang pinalalakas niya ang kanyang kontrol sa kaharian. Sa pamamagitan ng pag-invite sa mga reporter na makapanayamang prinsesa, nais ng mga official ng Saudi na ipakita na walang itinatago at walang nangyayaring pang-aabuso sa loob ng pamilyang Maharlika. Gayunpaman sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanggi ng government ng Saudi, inuulat ng mga intelligence agency ng US na mayroon silang matibay na dahilan upang maniwala na talagang inihiwalay ng Crown Prince Mohammed bin Salman ng kanyang ina na si Prinsesa Fahda. Ayon sa mga official, ang kanilang pagtatasa ay nakabatay sa pinagsamang information mula sa human intelligence, mga na-intercept na communication at informasyong ibinahagi ng ibang mga bansa sa US. Ang masusing pag-usuring ito ay nagpapakita ng isang komplikadong relasyon sa pagitan ni MBS at ang kanyang ina na maaaring ang pagkawala ni Prinsesa Fahda ay hindi kasing simple o inosente gaya ng sinasabi ng mga authority ng Saudi. Habang patuloy na itinatanggi ng pamahalaan ng Saudi ang mga allegation na ito, nananatiling mainit ang mga tanong ukol sa totoong ugnayan ng Crown Prince at ang isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa kaharian. Isa pang piraso ng ebidensya nagpapahiwatig na maaaring talagang inilagay sa house arrest si Prinsesa Fahda ay nagmula sa isang individual na di umano ay malapit niyang katrabaho. Ayon sa source na ibinahagi ng Gulf Institute, ang pagdetain daw kay Fahda ay mayroong kaugnayan sa mga paratang na siya ay sangkot sa ilang controversial na gawain. Inakusahan umano siya ng paggamit ng service sa mga African sorcerers o mga mangkukulam na dalubhasa sa itim na mahika. Sinasabing ginamit niya ito upang mangkulam na mga kalaban sa politika ng kanyang anak, kabilang na ang tinanggal na Crown Prince na si Mohammed bin Nayef. Bagamat hindi napatunayan ng mga allegation na ito, itinuturing itong posibleng dahilan kung bakit siya ay iniwalay ni MBS upang mapigilan umano ang kanyang may impluwensyang politika habang pinapatibay ni MBS ang kanyang kapangyarihan. Maaaring tunugkat ang isip ang paggamit ng black magic. Subalit sa kakaibang lipunan ng Saudi Arabia, mabigat ang ganitong paratang dahil malalim pa rin ang paniniwala ng marami sa mga ganitong uri ng gawain. Dahil dito, lalo pang naging misteryoso ang relasyon ng mag-ina at mas dumami pa ang haka-haka tungkol sa kanyang pagkawala sa publiko. Matapos lumaganap ang mga inalang siya ay nakakulong sa loob ng palasyo, naging bihira na ang mga pampublikong paglabas si Prinsesa Fahda. Sa loob ng ilang taon, halos walang impormasyon tungkol sa kanyang mga gawain, dahilan para lumakas palalo ang speculation. Subalit noong 2023, may mga ulat na lumabas na siya raw ay naglakbay sa Morocco para magbakasyon kasama ang kanyang security team at ilang mga kaibigan, kabilang na ang prinsesa mula sa UAE at Kuwait. Ang biyahe na ito ay tila nagpapahiwatig na malaya na siyang gumalaw kung sakaling totoo nga ang mga dating paratang ng pagkakakulong. Ang kanyang kakayahang maglakbay at makihalubilo sa mga kilalang personality ay posibleng senyales na nananatili ang kanyang impluwensya sa loob ng pamilyang Maharlika. Ipinapakita rin ito na ang malalim na koneksyon sa pagitan ng mga Maharlikang pamilya sa Gulf region na patuloy ang suporta sa isa't isa. Subalit kasabay nito, lumilitaw ang tanong, ang biyahe bang ito ay sinadya upang pabuluanan ng mga chismis ng kanyang pagkakakulong o tanda lamang ito na bumabalik na sa normal ang kanyang buhay? Bagamat walang makapagsasabi ng buong katotohanan, ang bihirang paglitaw na ito ni Prinsesa Fahda ay nagpapakita na bibigat pa rin ang kanyang papel
parehong sa loob ng pamilya at sa lipunan ng Saudi Arabia. Ang kwento ni Crown Prince Mohammed bin Salman at ang kanyang ina na si Prinsesa Fahda ay nagbibigay liwanag sa mga taguntunggali sa loob ng pamilyang maharlika ng Saudi. Si MBS na tinitig ng parehong reformer at mahigpit na pinuno ay inokasahan ng pagtabi maging sa sariling ina para lamang masiguro ang kanyang kapangyarihan. Ang mga ulat ng kanyang pagkakakulong ay sumasailalim sa banggaan ng ambisyon ng anak at impluwensya ng ina. Subalit ang muling paglitaw ni Fahda ay nagpapahiwatig na malakas pa rin ang kanyang posisyon bilang isang babaeng may malalim na ugat sa tribo at maharlikang koneksyon. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kinabukasan ng Saudi Arabia ay hindi lamang inuhubog ng mga pampublikong reforma, kundi ng mga pribadong relasyon sa loob ng pamilyang naghahari. Ngayon, ano sa tingin mo ang tunay na relasyon ni MBS at ang kanyang ina? I-comment mo sa ibaba, gusto naming malaman yan. At huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng content. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Paulo TV. Kita-kits sa next video.